Salamat po sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay iniligtas po ni Lord, inilihis po ni Lord, no? Yung bagyo sa atin, no? At yun po ay of course ay bunga po ng mga panalangin ng mga mananampalataya, no, sa ating Panginoon. Okay? At purihin po ang ating Panginoon sapagkat muli po tayo ay makakain po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating pag-aaral po ngayon dito po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, no? Isang talata lamang po, mga kapatid, ang ating babasahin po dito at ang ating pag-aaralan, mga minamahal, at ang sabi po dito ng ating Panginoon, no? Sabi po dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Okay, ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na the road to restoration. Bakit po sinasabi natin na ang daan ng pagpapanumbalik? Sapagkat atin po nabasa kanina sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na kung saan po ay gusto ni Lord ang mga Israelites ay manumbalik sa Kanya. Bakit? Ano po bang ginawa ng mga Israelita during the time kung bakit gusto po ni Lord na manumbalik sila sa ating Panginoon? Sapagkat tandaan po natin, kahit po alam nila, kilala nilang Diyos na kanilang paglingkuran, subalit kanila pa rin ginawa na sambahin yung Diyos-Diyosan. Okay? Dito po, sa buong chapter na ito, makita ho natin na sila po ay naglilingkod during the time, mga kapatid, sa Diyos at saka sa Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, hindi po pwede sa Lord na dalawa yung paglilingkuran. Tama? Hindi po, ayaw po ni Lord yan. Kasi si Lord, tandaan po natin, siya po ay isang silosong Diyos. Amen? Hindi yung siloso na katulad ng tao. Okay? Pag naselos ang tao, gusto lang patayin niya yung kanyang pinagsisilosan. Hindi ho ganon. Okay? Ito po yung tinatawag na divine jealous. No? Divine jealousy. No? At ito po ay malinaw na sa ating binasa po ngayon ay gusto lamang po ni Lord na ang mga Israelites manumbalik po sa Kanya. No? Ganun din po ating salaminin ang ating mga sarili na gusto din po ni Lord na tayo po ay manumbalik, no, sa tunay at totoong Diyos na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya dito, ang nag-uusap po dito, ito pong ating Panginoong Diyos, kasama po itong si Solomon, si Haring Solomon, and then kasama din po yung mga Israelita. Tingnan niyo po mga kapatid. So malinaw po na dito po sa chapter 7 ay kagagawa lamang po ng templo na pinagawa po ng Diyos kay Haring Solomon. At alam po natin na ang tatay po ni Haring Solomon, sino po ba ang tatay ni Haring Solomon? David. No? Si David po. Kaya nung wala si David, ay siya po ang tinawag ng Diyos na muling maging hari sa mga Israelita during the time, mga kapatid. Kaya po, nakita ho natin dito sa chapter 7, the prayer of Solomon for Israel, and the Lord appeared Solomon by night. No? Makita ho natin dito na nanalangin po si Haring Solomon sa Panginoon dahil nakita din po niya na ang mga Israelites ay lumihis ng landas. No? Sila po ay lumakad na hindi po ayon
sa nais po ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nagpakita po kay Haring Solomon ng gabing iyon, mga kapatid. Kaya po dito, nabasa po natin, nang sabi po dito, ng ating Panginoon kay Haring Solomon, nung siya po ay nagpakita kay Haring Solomon, sabi po dito ni Lord, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Pag sinabi pong if my people, ang tanong, condition po ba yan? Meron ba condition si Lord? Condition po yan, if. Pag sinabi pong if, kung. No? Kung ang aking mga tao, if my people, the conditions of God to His people, nakita ho natin. Meron pong kondisyon sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Nung sinabi niya, my people, hindi ho people ni Haring Solomon. Amen? Kaninong people? People of God. Sino po mga people of God? Yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kasi tandaan po natin, maraming mananampalataya sa Diyos during the time na naligaw ng landas. Ganon din po sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Marami din pong mga mananampalataya na naligaw din po ng landas. Okay? Hindi na nakapagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa ating Panginoon. Hindi na po sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. No? Marami po, mga kapatid. Kunting kibot lang, ayaw na maglingkod sa Panginoon. Kunting problema lang, ayaw na maglingkod sa Lord. Mga kapatid, kunting pagsubok lang ng Panginoon, ayaw nang dumalo, ayaw nang sumamba sa ating Panginoon. Minsan, sinisisi pa ang gawain ng Diyos. Minsan, sinisisi pa si Lord. Lord, kung kailan ako naglingkod sa inyo, bakit naging ganito ako ngayon? Di ba? Pero hindi niya alam na sinusubukan lang siya ng Diyos. Amen po? Mga pagsubok po, mga kapatid, tandaan po natin, after na tayo subukin ng Diyos, ano pong kasunod? Blessing po ng ating Panginoon. Kasi nakita po ng Diyos na ikaw ay totoo, na ikaw ay tunay, na ikaw ay tapat, na naglilingkod sa Kanya. So yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Lord, my people, if my people, at tandaan po natin, meron din po siyang binanggit sa aklat po ng Hosea, na sabi po ng ating Panginoon, chapter 4 verse 6, Isaiah, chapter 4 verse 6, basahin po natin, mga kapatid. Okay? Oh, Hosea, sorry po. Hosea, okay, chapter 4, verse 6, mga kapatid, okay? Sabi po dito, my people, sabi ni Lord, are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Tingnan niyo po. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pagkakulang ang kaalaman natin tungkol sa Panginoon, by tendency po na masira ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero bakit kailangan tayo matuto? Para po, pagka natuto tayo, dito po tayo naging matatag. Amen po? Dito po tayo naging masigla na hindi tayo basta-basta po na bumigay sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, ang aking bayan nasira, napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Pagkat tinatakwil po natin ang Diyos at ang Kanya mga salita,
may tendency po na tayo din po ay itakwil ng ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kakalimutan o kalilimutan ang iyong mga anak. Tingnan niyo po mga kapatid, sumalinaw na ang tao pala ng Diyos ay napahamak dahil kulang sa kaalaman. Anong kaalaman? Kaalaman tungkol sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ano pa po ang sinasabi sa Bagong Tipan? Meron din pang binabanggit si Lord na kanyang mga tao o ang kanyang mga people, basahan po natin, kung anong dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay bumaba mula sa langit para alin? Para tubusin ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan. Basahin po natin Matthew chapter 1, verse 21. Sabi po dito, and she shall bring forth a son. Sinong tinutukoy na si Maria. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino daw ang kanyang iligtas? Yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, mula saan? Mula sa kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo po, people of God. Yun po ang tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya po yung people of God, yun po ang tinubos ng ating Panginoon Kristo. At ang people of God ay walang iba, kundi ito po yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Meron pa po, mga kapatid. Basahin po natin aklat po ng 1 Peter, okay? 1 Peter chapter 2, verse 9, sa Bagong Tipan, mga kapatid, okay? 1 Peter chapter 2, verse 9, sabi po dito ng ating kapatid na Pedro, sabi dito, but ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Anong kasunod? A peculiar people, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Malinaw po, datapat kayo isang lahing hirang. Tayo po yun ang tinutukoy. Yung church, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Tingnan niyo po, bayang pag-aari, pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya tayo, pag-aari na po ng Diyos. Amen po? Kaya ano po sabi dito, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Sinong tumawag? Ang Diyos. Mula sa kadiliman. Dati po, sa madilim po tayo na buhay. Amen? Dati po tayo ay nasa kalagayang makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero tingnan niyo po anong ginawa ng Diyos sa atin. Hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan niyo po mga kapatid. So, tinutukoy din po dito yung peculiar people. Malinaw po, bayang pag-aari ng Diyos. Tayo po yun, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga naglilingkod sa ating Panginoon. Now, dito naman po sa aklat ng 2 Corinthians, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 6. Okay? Verse 16. Anong sabi po dito? Sabi po dito, and what agreement that the temple of God with idols, for ye are the temple of the living God. Yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, ito pala ang templo ng buhay na Diyos. Tayo po yun. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So malinaw po, mga kapatid, na tayo po ay
templo ng Diyos. At ang Diyos na buhay ay siyang nananahan sa atin. Sabi po ni Lord, malinaw po ito, na siya daw ay nananahan sa atin at lumalakad sa atin, no? At siya daw ay ating Diyos, malinaw po ito, at tayo daw ay kanyang bayan. Kanyang mga tao, kanyang mga mananampalataya, kanyang mga anak, mga kapatid. Ito po yung ibig sabihin na my people. Pero dito makita ho natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na dito po merong kondisyon, mga kondisyonis po ng ating Panginoon. So, atin pong pag-aralan, ano po ba ang mga kondisyonis po ng Diyos sa buhay na ito o sa ating paglilingkod na ito. There are 5 God's conditions to His people. No? Tayo na mga anak po ng Diyos, even the Israelites during the time, tinatawag din po sila na people of God. Tayo din, tinatawag din po tayo na people of God. Bakit? Kasi ang Diyos noon na mga Israelita at ang Diyos natin ngayon ay parehas lang. Amen po? Walang pagkakaiba. Tandaan po natin, ano ang Diyos sa lumang tipan na sinasabi ni Solomon na ibang Diyos? Ito po yung tinatawag na Diyosan. Okay? Maliit lang po yan na Diyos na D, mga kapatid. Pag sa Biblia, small d o small g, ibig sabihin po yan, mga kapatid, Diyos-Diyosan po yan. Tama? So, ano pong sabi dito, mga kapatid? Now, dito po, God's conditions, 5 God's conditions to His people. Now, refers to the requirements or instruction that God gives for His people to receive His blessings, favor, or promises. Tingnan niyo po, no? Ito po ay requirements ng ating Panginoon. Nire-required po tayo ng ating Diyos, mga kapatid, na gawin natin yung kanyang mga kondisyones sa buhay po natin upang matanggap po natin, mga minamahal, ang kanyang mga pagpapala at pabor sa atin at ang kanyang mga pangako. Saan po ba nanggagaling ang blessing natin? Di po ba sa Lord? Amen po? Okay? Yung pabor, ginibigay din ni Lord sa atin. Yung pangako ni Lord ay dapat po nating paghawakan sapagkat ang pangako po ng Diyos ay totoo at tapat po ang Diyos sa kanya mga pangako. Now, number 1, sabi po dito, if my people which are called by my name. Anong number 1 condition? Called by my name. Tawagin ang aking pangalan. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya po, di po ba maraming tao ngayon tumatawag sa pangalan ng Diyos? Amen po? Pero, sapat po ba na tinatawag lang po ng tao si Lord sa bibig? Hindi po sapat yan. Hindi po pruweba po yan. Ang pruweba na tumatawag sa Diyos, ito po yung mga anak ng Diyos na gumagawa sa nais po ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang pananampalataya o ang salita na walang gawa ay patay. Amen? So malinaw po yun, mga kapatid. Kaya dito po, makita ho natin, which are called by my name. Yun number 1. So tandaan po natin, it shows trust in God. Bakit tinatawag natin si Lord sa ating buhay? Kasi po, nagpapakita po yan ng ating tiwala sa Diyos. Amen? Nagpapakita po tayo na naniniwala tayo sa ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin. It shows trust in God. Ano pa? Express. No? Ini-express po natin a personal communication with God. Kaya po tayo tumatawag sa Lord. Lord, sa ating prayer, Lord, nawa, Panginoon, inyo po nawa lusawin ang bagyo. Di ba? So,
Yun po ay ini-express mo, mga kapatid. Sinasabi mo sa iyong personal communication sa Diyos. So yun ibig sabihin na tinatawag po na called by God. Called my name. So malinaw po, mga minamahal. Isa po yan sa pagtawag po ng ating Panginoon ay ang ibig sabihin po yung ating pagpapahayag, no, ng ating personal communication sa ating Diyos. And then, another one, it is an act of worship and submission. Yun pala yun no? Yun pala yun ang ibig sabihin na sabi ni Lord, called by my name. Yun po, mga kapatid, ang gusto po ni Lord na siya po gawin natin sa buhay po natin, na siya po ay ating sambahin at tayo po ay magpasakop sa Kanya. Amen po? Sapagkat kung ang isang mananampalataya nagpapasakop po sa Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, maging maganda ang flow, ang daloy ng kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi ho tayo after doon sa marami o kaunti. Amen po? Saan po tayo after? After po tayo na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya paglilingkod, no matter ano man yan, ilan man kayo o marami man kayo o dinudumog man kayo, wala po yan. Ang mahalaga, nagagawa po natin ang kalooban po ng ating Panginoon. At hindi po yan maging hadlang sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Hindi yan hadlang. 2 lang kayo, 3 lang kayo, 5 lang kayo, 10 lang kayo, 100 kayo. Hindi po yan hadlang, mga kapatid, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya, ang paglilingkod, tuloy-tuloy. Amen po? Ang pag-serve sa Lord, tuloy-tuloy. Mga kapatid, pag sinabing tuloy-tuloy, ibig sabihin po, equals lifetime ang paglilingkod sa Lord. Kaya dito, ay, ano pa pong sabi dito? Jeremiah chapter 33 verse 3. Anong sabi po ng ating Panginoon sa isinulat po ni Jeremiah chapter 33 verse 3? Sabi po dito ni Lord, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Sino doon tatawagin natin? Si Lord. Amen? Bakit ka tumatawag? Kasi pinapakita mo ang iyong tiwala, pananampalataya sa ating Panginoon at ini-express mo yung iyong personal communication sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi dito sa wikang Tagalog, tumawag ka sa Panginoon. Okay? Tumawag ka sa Panginoon. Kaya pag tayo may problema, may suliranin, mga kapatid, huwag nating tawagin yung ating kapitbahay. Amen? Kanino tayo tatawag? Sa Lord. Una sa Lord. First po siya dapat sa buhay natin. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ang tulong ng ating mga mahal sa buhay, tama? Ng ating kapitbahay. Hindi ko sinasabi, kundi ang sinasabi lang po ni Lord, na unahin po natin tumawag sa Panginoon. At ano pa po sabi dito, mga kapatid? At ako'y sasagot sa iyo. Sasagot po ba si Lord? Sasagot si Lord, mga kapatid. Sa anong paraan na sasagot po yung ating Panginoon? Okay? Sasagot ba siya? Magsalita ba siya? Hoy, Sister Agnes, nandito na ako. Ano bang kailangan mo? Ganun ba ang sagot ni Lord? Hindi po. Alam po natin yan sa mga nangyayari sa atin, yung sagot ni Lord. Amen po? Sa ating mga panalangin, sinasagot po yan ni Lord, mga kapatid. Kaya ang sabi po niya, call unto me, and I will answer thee. Malina po, at ako'y magpapakita sa inyo o sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo na nga lalaman. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay?
sarili natin, hindi natin kayang baguhin. Amen? Pero tandaan po natin, si Lord, makapangyarihan, kaya niyang baguhin ang buhay po natin. Amen? Kaya po niyang baguhin ang ating kaisipan, kaya po niyang baguhin ang ating mga plano, kaya po niyang baguhin lahat na mga bagay na nais po natin sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Binabago po yan ni Lord para ang gusto ni Lord ang ating buhay ay maging matagumpay, maging maayos po sa Kanyang harapan. So basahin po natin ang Joel, okay? Sa lumang tipan po yun, Joel chapter 2, verse 32, okay? Basahin po natin, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant home the Lord shall call. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay ligtas. Ito po, maraming nagkakamaliho dito na mga mangangaral. Okay? Maraming mangangaral ngayon na ang sabi lang po nila, tawagin mo lang si Lord, maligtas ang iyong kaluluwa sa impyerno. Totoo ba yan? Hindi po. Anong kaligtasan ang tinutukoy po dito? Yung kaligtasan po ng kapahamakan during the time sa mga Israelita, ito po yung tinatawag na temporal salvation. During the time nung sila po ay nabubuhay, ang gusto ni Lord, tumawag sila sa Lord para iligtas po sila ng ating Panginoon. Para sila ay alisin doon sa mga maling ginagawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan during the time. Kaya ang sabi pa po dito, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doon yaong nangakatanan, gaya ng sinasabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Kaya meron pong tinatawag na remnant. No? May nalalabi, may natira, may naiwan na mga tinawag po ng ating Diyos. At tandaan po natin, hindi lahat na tao sa mundo tinawag ng Diyos. Amen? Hindi lahat ng mga tao sa mundo ay naglilingkod sa Panginoon. At mapalad po tayo, mga kapatid, meron ba tayong palad? Mapalad tayo sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tinawag din tayo ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Tingnan niyo po kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Romans chapter 10. Basahin po natin. Sa pagtawag sa pangalan po ng ating Panginoon. Romans chapter 10, sa bagong tipan, verse 13. Ito po, maraming nagkakamali na mga preacher po dito tungkol po sa kaligtasan. Sabi po dito, sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan niyo po, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Hindi po ito kaligtasang eternal. Amen po? Kasi tingnan niyo po kung ito po ay kinoconsider ng maraming mga ngaral, ito po ay tatawag ng sa Lord para daw maliligtas ang kanilang kaluluwa sa impyerno, lahat naman na tao tumatawag sa Lord. Amen po? Di po ba? Drug addict ba tumatawag sa Lord? Yes! Oh. Mga scammer, tumatawag din po yan sa Diyos. Tama po? Oh. Mga corrupt ng flood control, tumatawag din po yan sa Diyos. Tama po? Pero tingnan niyo pong ginagawa, maka-Diyos ba? Hindi.
Kasi napakadali lang sabihin ang pangalan ng Diyos. Pero, ang ginagawa laban sa Diyos. Di ba? Ano ang malaga? Aksyon o salita? Action. Pero mas the best pa, salita at saka action. Amen? Okay? Salita at saka action. Kasi po, bakit mo tinatawag ang Diyos? Kasi pinapakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? Pinapakita mo, proud ka sa sarili mo, na ang Diyos na tinatawag mo, siyang Diyos na magliligtas sa atin. Amen? Saan? Magliligtas sa atin sa mga maling pamumuhay, magligtas sa atin sa mga maling ginagawa. Di po ba? Yan po ang tunay na pagliligtas po ng ating Panginoon. Lahat po yan. Mga tao lahat sa buong mundo, tumatawag din po yan sa Diyos. Ang diablo nga, nanginginig pa eh. Nabasa niyo po ba yan? Na ang diablo, nanginginig pa. Kilala din niya si Kristo. Oh. Tingnan niyo po. Oh. Kaya, hindi ho sa tawag lang na salita, iligtas na ang kaluluwa sa impyerno. Ang nagliligtas sa atin ang Diyos, amen? Sa pagitan po ng kanyang biyaya. Siya pong gumawa ng kaligtasan doon po sa impyerno. Pero ang kaligtasan natin dito sa lupa ngayon, dahil nandito pa po tayo, yung kaligtasan temporal na araw-araw dapat makamtan natin sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya salamat sa Diyos sapagkat iniligtas tayo sa anumang sakuna. Amen? Iniligtas tayo sa anumang aksidente, anumang disgrasya. Iniligtas tayo sa gutom. Di po ba? Kaya po, binibigyan tayo ni Lord ng trabaho kasi iniligtas tayo niya sa gutom. Binigyan tayo ni Lord ng negosyo. Bakit? Kasi po, iniligtas tayo ng Diyos sa gutom. Kung wala kang trabaho, wala kang negosyo, wala kang source of income, anong gagawin mo? Di ba nakanganga? Gutom. Tama? Yun pong ibig sabihin ng temporal salvation, mga kapatid. So, dito po, ay nakita ho natin dito, sabi dito sa verse 13 ng Romans chapter 10, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya marami mga ngaral na mali ang interpretasyon. Mali ang ibig sabihin ng kanilang pinapangaral, mga kapatid. Wala ho isang click lang na tatawag ka, maligtas sa iyong kaluluwa sa impyerno. Tama? At bukod doon, mga kapatid, hindi dahil sa ginagawa mo, maliligtas ang iyong kaluluwa sa impyerno, kundi sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos ang siyang nagligtas, ang Diyos ang siyang gumawa ng kaligtasan para sa atin. Anong kaligtasan ito? Basahin po natin sa verse 1. Tinutukoy po ni Pablo. Sabi po ni Pablo, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Saan sila maligtas? Ituloy ho natin. No? Kasi minsan, isang talata lang sinasabi, tapos na. Hindi ho. Meron dapat ang buong chapter, babasahin mo kung ano po talaga yung context, yung sinasabi ni Pablo. Verse 2, For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ito po yun, sapagkat sila'y pinatotohanan ko, sabi ni Pablo, na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Marami pong mga Kristiyano ngayon yan. Meron silang malasakit sa gawain ng Diyos, meron silang Diyos na tinatawag, ngunit sabi po ni Pablo, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, sa tunay na Diyos, sapagkat ito pong dahilan. Sabi dito sa verse 3, For they being ignorant of God's righteousness. Tingnan niyo po, sila pala ay ignorante. Walang alam. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam saan? No? For they being ignorant of God's righteousness. Hindi nila alam, ignorante po sila sa katwiran po ng Diyos. Pag sinabing katwiran ng Diyos, ibig sabihin, mga aral ng Diyos. Amen? Mga kautusan ng Diyos. Ituloy ho natin. And going about to establish their own righteousness. Ito po ang dahilan, mga kapatid. Mga minamahal. Kaya sabi ho dito, at
sa pagsusumikap na maitayo ang sariling kanilang katwiran, ay hindi sila napasako sa katwiran ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, sa paglilingkod, dapat katwiran ng Diyos ang siya masunod. Amen? Hindi ang ating katwiran. Maraming tao kasi na pinipilit nila ang kanilang katwiran, subalit ang katwiran ng Diyos ay hindi na po nila nasusunod o nagawa sa kanilang paglilingkod sa Lord. Di po ba maraming reliyon na tumatawag din po yan sa Diyos? Di po ba? Pero ang katwiran ng Diyos, ayaw po nila. Kung ano lang yung aral nila, yun lang ang susundin. Pero ang aral nila, wala naman sa banal na kasulatan. Tama? So mali, mga kapatid. So dapat maligtas sila doon. Sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya po, sabi po ni Lord, mga kapatid, if my people which are called by my name. Number 1, called by my name. Number 2, shall humble themselves. No? Magpakumbaba sa kanilang mga sarili. Ito po'y nakikita ho natin na required po talaga sa mga tao ng Diyos o sa mga anak ng Diyos na tayo po ay magpakababa. Humility is the first step to true repentance and revival. Tingnan niyo po, napakahalaga po ito na tayo po ay mayroong pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kaya ho, madalas ko po sinasabi, kung tayo man lahat ay pagpalain po ng Diyos, kung tayo man lahat ay iangat po ng Diyos, dapat manatili po tayo na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Handa ba tayo magpakumbaba sa Diyos? Amen. Sapagkat malinaw po yun, mga kapatid, na ang nagpakababa, anong sabi ni Lord? Kanyang itataas. Ang nagpakataas, kanyang ibababa. Malinaw po yan. Yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya ito po ay unang hakbang ng totoong na totoong pagtalikod at totoong pagkakaroon ng tinatawag po na revival sa ating espiritual na buhay, sa ating pong paglilingkod sa Lord. Kaya po, lahat ng mga kapatid, kailangan po ng revival. Amen? Para po masigla, no, matatag sa paglilingkod sa Lord. God giveth grace to the humble. Binibigyan po ni Lord ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Kung bakit ba ay si Satanas ay hinulog ng Diyos sa lupa, anong dahilan? Because of pride. Amen? Because of pride. Kaya po mga kapatid, ang people power, hindi yung nagsimula sa EDSA. Ang people power nagsimula sa langit. Tama? Bakit? Kasi, yung Diablo ngayon, dati siyang anghel. Amen? Di po ba? Sino po yon? Si Lucifer. Na ang gusto niya, tataasan pa si Lord. Tama po? Kaya anong ginawa Lord sa kanya? Ibinagsak siya ng Diyos. Hindi na siya ginawa ng Diyos na anghel na kaliwanagan. Kundi siya po'y binagsak ni Lord doon sa lupa at kasama po ang kanyang mga pulutong na anghel. Kaya ito po ngayon, mga kapatid, marami pong nadadaya dahil po sa mga anghel na kasama po ng Diablo na siya pong nagsasabi o siya po ang siyang naglalagay sa tainga natin sa mga bagay na hindi dapat natin gawin. Amen po? Yun po yun, mga minamahal. Kaya po, ayaw po ni Lord na tayo po ay magpakataas. James chapter 4, basahin po natin, mga kapatid. James, okay, chapter 4, verse 6, mga minamahal. Sabi po dito, but He giveth more grace.
Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, more. No? Kahit po meron na tayong biyaya ng Diyos, magbibigay pa rin siya ng more, mas marami pa. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya dapat magpakumbaba tayo lagi sa Lord. Amen po? Kasi walang-wala naman pala talaga tayo kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Wala tayong ipagmamalaki sa Lord, mga kapatid. Okay? Next. By humility to God, our riches and honor and life. Sabi po ni Haring Solomon, basahin po natin. Proverbs, mga kapatid, sa Lumang Tipan, okay? Proverbs chapter 22, verse 4. Sabi po dito ni Haring Solomon, by humility and the fear of the Lord, are riches and honor and life. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Tingnan niyo po, kayamanan pala natin yung pagpakumbaba at pagkatakot sa Diyos. Tingnan niyo po, riches and honor, karangalan ng bilang isang anak ng Diyos, and life at buhay, mga kapatid. So, ibig sabihin lamang po, mga minamahal, ay habang tayo po ay nananatiling nagpakumbaba sa ating Panginoon, more tayo na pinagpapala ng Diyos. Amen po? More tayo na tayo ay pagkaluban ng biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Now, 1 Peter chapter 5, basahin po natin sa Bagong Tipan, 1 Peter chapter 5, verse 6. Ano pong sabi dito, mga kapatid? Sabi po dito, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So, ibig sabihin, may katakdaan si Lord na tayo po ay itaas ng ating Panginoon sapagkat ito po ang pangako po ng Diyos sa ating paglilingkod. Kaya ang sabi niya sa mga Israelites during the time, shall humble themselves. At alam niyo po ba, ang pagpakumbaba ay required po sa isang tao ng Diyos o sa isang mananampalataya. Basahin po natin, aklat po ng Micah, okay? Micah, basahin po natin sa Lumang Tipan, okay? Micah chapter 6, verse 8, sabi po dito, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Malinaw po, mga kapatid, na dapat daw tayo, mga kapatid, ay lumakad na may kababaan na kasama po yung ating Diyos. Pakumbaba, mahalaga. Kasi dyan bumabagsak ang tao sa pride, tama? Dyan po nagkaroon ng gulo, problema, pagka ang anak ng Diyos, meron pong pride. Nagpakataas siya sa kanyang sarili. Mga kapatid. So dapat wala po sa atin yan. Amen po? Dapat yung sa atin lang, yung fried chicken. Diba? Masarap po yan eh. Pero yung pride mismo, na pagkatao, aba, alisin po natin. Hilingin natin sa Lord na tanggalin po niya. Amen po? So malinaw po yan. Sabi ni Lord, shall humble themselves. Number 3, and pray. Tingnan niyo po ha. May kasamang pananalangin. Simple, pero mahalaga. Amen po? Simple lang ba mag-pray? Di
Diba? Simple lang, mag-pray ka lang sa Lord, kausapin mo lang si Lord. Pero alam mo ba, yung simpleng ito ay napakalaking bagay sa atin at sa harapan ng Diyos. Amen po? Pananalangin, mahalaga po mga kapatid. Kinakausap po natin si Lord. Kaya po, ang lahat po na nangyari sa atin, mga blessing ni Lord, saan po nagsimula? Sa pananalangin. Di po ba? Lahat po yan sa pananalangin po, kapatid. Okay? Bakit tayo binigyan ni Lord nito? Umpisa po, panalangin. Di po ba? Ito po, binigay ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Pag sinabi pang manalangin na walang patid, araw-araw? Yes, araw-araw. Walang patid eh. Diba? Pastor, hindi po ba pwede minto-minto, nagpe-pray ako? Okay lang. Diba? Eh, walang patid nga eh. Ibig sabihin, walang hinto. Di po ba? So, mahalaga po ng ating panalangin po sa Lord. Pray without ceasing. Prayer is the key. No? Hindi kay. Di ba? Prayer is the key. Okay? Ang panalangin ay susi. Prayer is the key to communication with God. Susi po yan ng ating komunikasyon sa ating Panginoon. Kung walang panalangin, walang komunikasyon sa Lord. Amen po? Walang komunikasyon. Sure po yan. Wala kang komunikasyon sa Lord pagka hindi ka nananalangin sa ating Panginoon. Simple ito, pero maraming Kristiyano ngayon na hindi nagagawa. Amen? Kaya tayo, dapat gawin natin sa araw-araw po nating buhay. Okay? Panalangin natin yung church. Ipanalangin natin yung lahat ng mga kapatid. Ipanalangin natin si pastor. Tama? Kasi kailangan din ng pastor ng panalangin. Right? Hindi dapat pastor lang ang manalangin sa atin. O sa inyo. Dapat kayo din nanalangin sa pastor, nanalangin sa mga kapatiran, nanalangin sa buhay, panalangin natin ang ating mga plano, mga nais natin. Idulog po natin sa Diyos. Kaya mahalaga yung prayer, mga kapatid. Okay? Maging po si Haring Solomon na nanalangin po sa ating Panginoon. Maging si Pablo, lahat ng mga lingkod ng Diyos na nanalangin po sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 13. Ano pang sabi ni Pablo? Sa kanyang panalangin, 2 Corinthians chapter 13, verse 7, sabi po dito, now I pray to God that ye do no evil. No? Mahalaga. Kaya ito po ipanalangin din po natin. Not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. Ngayon, dinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama. O di po ba? Kaya panalangin dapat natin ang mga kapatid, mga mananampalataya, mga minamahal. Hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan kahit kami ay maging gaya ng itinakwil. Saan sila itinakwil? Tinakwil sila ng mga tao dahil ayaw po ng mga tao na sila po'y pangaralan, bahaginan po ng mga salita ng ating Diyos. And pray. Number 4, and seek my face. Pag sinabi ni Lord na hanapin ang kanyang mukha, literal po ba yun? Na mukha ni Lord? Hindi po. Hindi po yan literal na mukha na katulad po ng mukha natin. Hindi po ba? Kaya maraming reliyon ngayon, yung kanilang Diyos may magagandang mukha. Hindi po ba? Pinapagandang mukha.
May ibang mukha na Amerikano. Diba? Pinapagandang mukha. Merong mukha na maputi, merong mukha maitim. Maraming mukha. Diba? Hindi ho ganon, mga kapatid. Meron din mukha na napakalaki ng pisngi. Diba? Hindi ho yun, mga kapatid. Yung tinutukoy po na mukha, ito po yung mukha ng katwiran ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi pong ni Lord na and seek my face, meaning seek God first. Unahin mo muna ang Diyos sa buhay natin. Amen? Unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Seek God's will and righteousness. Tingnan niyo po. Seek God's will and righteousness. Kaya ang sabi po sa Matthew chapter 6, verse 33, itong talata na ito, bugbog na po ito. Di ba ba? Anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, God is our priority. Amen? God is the center of our life. Yan po importante, mga kapatid. Na siya dapat ang sentro sa ating buhay, mga minamahal. Okay? Ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Pag sinabi pong face o His face represents God's presence, favor, and fellowship. Diba? Kaya tayo nakipag-fellowship sa Lord. Amen? Sapagkat alam po natin na nandito po yung presensya ng ating Panginoon. Okay? So, fellowship mahalaga. 1 John, mga kapatid. 1 John chapter 1 verse 3. Ano sabi po dito ni John? That which you have seen and heard, declare we unto you. Sabi po ni John, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Kung tayo pala nagpe-fellowship sa isa't isa bilang magkakapatid, tayo din pala ay nagpe-fellowship sa Ama, sa Diyos na Ama, at sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa madaling salita, nandito din po sa atin ngayon ang presensya po ng Diyos. You know why? Sapagkat ang sabi po ni Lord, for where 2 or 3 are gathered together in my name. Ano sabi ni Lord? Am I in the midst of them? Tingnan niyo po. 2 daw, 3 na, nagtitipon sa kanyang pangalan. Ano sabi ni Lord? Ako nasa kanilang kalagitnaan. Therefore, fellowship is very, very important to every one of us, mga kapatid. Malinaw po. Number 5. Ano sabi ni Lord? Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Number 5, sa kondisyon na gusto po ni Lord, and turn from their wicked ways. Gusto ni Lord, magbalik loob sila sa Kanya. Amen? Sapagkat sila po ay napariwara na. Sila po ay nawala na sa hulog sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sila po ay tumalikod na sa ating Panginoon. Genuine repentance involves a change of direction. Totoo po ba yun? Yung ating paghingi ng tawad sa mga ginawang kasalanan, ito po ay nakapagbabago ng ating buhay, ng direksyon ng ating buhay. Repentance is turn away from sin. Pagtalikod, yun pong ibig sabihin ng repentance. Kaya sabi ni Lord, and turn from their wicked ways. Sa mga mali nila, sa mga masasama nilang
ginagawa sa harapan po ng ating Panginoon. Panlimang kondisyon ng ating Panginoon. From the wicked ways and unrighteousness to the mercy and grace of God. So mula sa kasalanan, sa kasamaan na ginagawa at hindi pagkamatuwid, tungo sa awa at biyaya po ng ating Diyos. Napakahalaga. Kaya, basahin po natin Isaiah chapter 55. Anong sabi po ni Isaiah, mga kapatid? Ni Prophet Isaiah, sabi po dito, Isaiah chapter 55. Okay, verse 7, sabi po dito, let the wicked forsake his way, and the unrighteousness man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Nagbibigay ba ng pardon si Lord sa atin? Yes. Sabi po dito, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Pag sinabing lisanin, umalis ka, talikuran mo ang ginagawa ng masama, at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya dapat lagi natin iniisip ang tungkol sa mga bagay na bakalangit sa harapan ng ating Panginoon. At manumbalik siya sa Panginoon. Gusto ni Lord ay ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak, ay manumbalik sa Kanya. Pero nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, mga minamahal, na nireject ang salita po ng Diyos. Ayaw nila magpasakop sa Panginoon. Ano pang sabi? At kaawaan niya siya. Tingnan niyo po. Kaawaan tayo ni Lord. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Tingnan nyo, ang Diyos nagpapatawad ng sagana. Tayo din, syempre, mga kapatid, nagpapatawad din po ba tayo sa kapwa natin? Yes. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Di po ba? Pero ang gusto ni Lord, na ang kanya mga anak, manumbalik po sa Kanya. Yung mga kahinaan natin, yung mga hindi magandang ginagawa, dapat mga kapatid, ay magbalik loob tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang awa, sa Kanyang habag. Siya po ay magpapatawad sa atin ng sagana. Tingnan niyo po, malinaw po yan. And, repent and be converted. Sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro. Repent and be converted. No? Basahin po natin Acts, mga kapatid, chapter 3. Okay? Acts chapter 3, verse 19. Sabi po dito, repent ye therefore, sabi po ni Peter, sa kanyang pangangaral, and be converted, no, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Kaya nga, magsisi kayo. Yan pong repentance, hindi para maligtas ang iyong kaluwas sa impyerno, kundi para maligtas ka sa yung ginawang masama dito sa lupa. At ang sabi po dito, at mga balik loob. No? Gusto ni Lord, magagbalik loob yung mga tao, yung kanyang mga anak, na naligaw ng landas at ano pang sabi, upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. So, ulitin ko po, repentance is turn away from sin. No, yun po ibig sabihin ng repentance. Kaya sabi po, pananawagan ni Peter, repent ye therefore and be
converted. Gusto ni Lord, tayo po'y magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ganon din ang Kanyang panawagan sa mga Israelita. Tingnan niyo po, upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Pagka tayo po ay nagsisisi, nagbalik loob sa Diyos, ano ang resulta? Kaginhawaan sa Panginoon, mga kapatid. Gusto ba natin ang kaginhawaan sa Lord? Amen. Amen. Lahat tayo gusto na maging maginhawa ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Therefore, sabi po ni Lord, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Amen? Repent, sabi ni Lord. Ye therefore, and be converted. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ano ibig sabihin? Yung dating buhay natin, hindi tayo nanalangin, dapat manalangin na po tayo. Amen? Yung buhay natin na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat magbabasa na tayo ng salita ng Diyos. Yung buhay natin, o sa mga kapatid na hindi dumadalo sa gawain ng Diyos, dapat magbalik loob, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Dapat sila po ay maglingkod na sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, yung kondisyon ng Panginoon, kaya sabi ni Lord, if my people, kondisyon po ni Lord, sabi niya, called by my name, humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways. 5 bagay po yan na kondisyon po ng Panginoon. After ng kondisyon, meron ba pangako si Lord? Amen. Yes. Tandaan po natin, pag may kondisyon, meron pangako. Okay? Ano pangako ni Lord? The promise of God. Then will I hear from heaven. Diringgin ko siya mula sa langit. Diringgin saan? Diringgin tayo ni Lord sa ating panalangin. Amen? Diringgin tayo ni Lord sa ating mga hinihingi sa Kanya. And will forgive their sin. Patatawarin tayo ni Lord sa ating mga kasalanan. Tingnan niyo po. And will heal their land. Pagalingin ni Lord ang ating mga lupain. Meron ba tayong mga lupain? Meron. Literal na lupain. During the time, literal, yes. Pero sa panahon natin ngayon, ang lupain na tinatawag, pagalingin ni Lord ang ating mga lupain. Pagalingin ni Lord ang ating mga hanap buhay. Amen? Pagalingin ni Lord ang ating mga negosyo. Pasaganahin tayo sa buhay na ito. Yung tinatawag po na kasaganaan ng buhay. Yun po yun, mga kapatid. Malinaw po. And will heal their land. Bakit? Pagagalingin ni Lord during the time, sinabi niya sa mga Israelites, sapagkat ang lupain noon, mga kapatid, na mga Israelites, nung sila po ay naligaw ng landas, nung sila po ay tumalikod sa Lord, naging masagana ba ani nila? Hindi. Diba? Pero nung sila po ay nagbalik loob sa Lord, ang pangako ng Diyos, I will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ibig sabihin, maging masagana ang kanilang ani sa kanilang lupain. Pupunuin ng Diyos ng gatas at pulot pukyutan. Okay? Saan manggagaling ang gatas? Diba? Sa baka, hayop. Tama? Anong kinakain ng hayop? Damo. Galing ba sa lupa? Yes. Yung honey, hindi lang yan galing sa asawa. Di ba? Honey? Hindi ho. Ang honey,
Siyempre, galing din po yan sa pulot pukyuta. Di po ba nakita nyo? Ang laki sa ibabaw ng puno. Di ba? Natural, masarap po yun, kapatid. Yun ang gusto po ni Lord. Na kanyang pangako ay kanyang ibibigay po sa mga tao niya, mga Israelita, at maging sa atin po. Sa panahon po ngayon. Now, God responds to sincere repentance with forgiveness and restoration. Tingnan niyo po, no? Meron pong sagot ang ating Panginoon sa mga sinserong nagsisi, nagbalik loob sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, na may kasamang pagpawalang sala at yung tinatawag po na pagpapanumbalik sa atin pong mga buhay sa paglilingkod po sa Diyos. Malinaw, maraming pangako ang Diyos. Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all my needs. Malinaw po yun. Siya magsusupply lahat. Now, sa ating conclusion mga kapatid, it demonstrates clearly that the Lord blessed the nation when the people serve Him. Ito ang bansang Pilipinas, pagpapalain ng Diyos kung ang lahat ng mga tao ay maglingkod sa totoo, sa buhay at tunay na Diyos. Naniniwala ba tayo? Amen. Yes. Bakit po hindi pinagpala ng Diyos? Bakit po maraming mga problema at sunod ng ating bansa? Sapagkat tandaan po natin, nakita ho natin ngayon na napakarami mga kapatid na mga tao sa buong Pilipinas na hindi na naglilingkod sa Diyos, nakakalimot na sa ating Panginoon. Hindi na binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos na para bagang ang kanilang iniisip kapag sila na nakarinig ng salita ng Diyos para silang napapaso. Amen? Kaya ang naging resulta, mga kapatid, yung kahirapan ng bansa. Pero nawa, ipag-pray natin sa Lord na i-restore po ng Panginoon yung bansang Pilipinas. Amen po? Amen. Mula sa mga korupsyon, mula sa mga tao na hindi po gumagawa ng tama, ng totoo sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga ganid na mga tao, yun po ay bunga ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. It demonstrates clearly that the Lord blessed the nation when the people serve Him. Totoo po yan mga kapatid. And that He punished the nation when they forsook Him. Tingnan niyo po. Ano ibig sabihin ng forsook? Nakakalimot sa ating Panginoon. Okay? Tumatalikod sa ating Panginoon. Marami po ngayon. No? Nakakalungkot po. Kaya ho, hindi ho malayo na ang bansa po natin, mga kapatid, ay maghihirap. Pero tayo bilang mga lingkod ng Diyos, mga tunay, totoo at tapat na naglilingkod sa Panginoon, tsak po yan, ililigtas tayo ng Diyos. Amen? Ililigtas tayo ng Diyos sa kahirapan. Amen po? Sapagkat pangako po yan ng ating Panginoon. Ano pa po? And to the Christians, these books also serve as a reminder that no people will prosper unless collectively they walk in the ways of God. Totoo po ba yan mga kapatid? Wala ho mga kapatid.
No? Sabi po dito, sa ating conclusion, walang tao na maging masagana maliban lamang na tayo po ay sama-sama na lumalakad sa daan po ng ating Panginoon. Amen? Mahalaga ang ating paglalakbay sa daan ng ating Diyos. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Purihin po Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at sa Lord ang lahat na karangalan at kaluwalhatian. Tayong lahat po,